Hi sa inyo. Ako nga pala si Robert. Meron akong gustong i-share sa aking karanasan na aminin ko sa inyo na totoong nangyari sa buhay ko. Ito ay ang mga multong hindi ako nilubayan sa aking apartment na tinutuluyan ko noong nagtrabaho ko dito sa Pangasinan. Hindi ko kayo pinipilit na maniwala sa akin o sa kwento ko o kahit pagtawanan nyo pa ito. Ito ang aking kwento. Naniniwala ba kayo sa white lady o black lady? Ano bang pinagkaiba nila? Bakit nakatakip ng mahabang buhok ang kanilang mga mukha? Bakit sila nakatitig o nakatingin sa tuwing makikita mo sila sa madilim na sulok? Bakit sila nakatayo minsan o kaya nakaupo na para bang alam nila na makikita mo sila? Ano ba ang totoong itsura ng isang white at black lady? Bakit mayroon itim ang buong mata at ang isa'y sobrang pula ng mga mata na tila ba na lumuluha ng mga dugo? Isang pangyayari na hindi mo may paliwanag kung totoo ang makikita mong elementong mahirap ipaliwanag o hindi mo alam kung katag-isip lang ba ito o bumubuulan ito ng katatakutan sa iyong isipan. Habang ako'y natutulog sa aming sopa, ay tila parang gising ang aking diwa. Walang ibang tao sa aking apartment na tinutuluyan ko at masasabing tahimik ang kapaligiran. Ako lang mag-isa dito, maliban na lang sa aking alaga. Bukas ang ilaw, pero kulay dilaw, na para bang lampara sa tabi ng aking sopa na aking kinahihigaan. Tahimik ang buong gabi ng alas 12:30 ng madaling araw. Kahit papalapit na lamok sa aking tenga ay maririnig ko. Sa sobrang pagod ng aking katawan sa buong maghapong trabaho, ay para bang kabaong ang pakiramdam ng pagkakahiga ko at pahinga ko sa aking sopa. Ni ayaw ko nang kumilos, tumayo o magbihis sa oras na iyon. Tanging gusto ko lang ay ang pumikit, magpahinga at makatulog. Sa bawat tunog ng orasan na tanging naririnig ko, ay parang walang malay ang aking buong katawan. Hindi ko masabi kung nakapikit ba ako habang nakikita ang dumidilim na kapaligiran sa loob ng kinaroroonan ko. Nakikita ko ang kisame, hawak ng dalawang kamay ko ang aking dibdib. Hindi ko mailingon ang aking leeg. Gusto ko tumayo o gumalaw sa sitwasyon ko, pero parang gustong magpahinga ng buong katawan ko. Lumalalim ang aking paghinga. Unti-unti gumagalaw ang dalawa kong paa. Ngunit biglang may humawak sa magkabilang mga paa ko. Mainit ang kaliwang kamay na parang pinipiga ang aking kaliwang paa para hindi ako makapumiglas. Malamig naman ang aking kanang paa na parang ibinabaon ng kamay na iyon ang kanyang mga kuko na para bang kinukurot at tinutusok ng karayom. Hindi ko alam ang gagawin ko, pero huminto ang lahat nang biglang dumilim ang paligid at wala akong makita. Sa harap ng aking sopa kung saan ako nakahiga ay katapat ang aking banyo. Lumiwanag na pula ang aking harapan kung saan nakatingin ako sa pinto ng aking banyo. Nagmistulang dugo ang inaasahan kong liwanag, ngunit kahit saan ako lumingon ay para bang hinahawakan ang aking buong ulo upang doon lang lumingon sa pinto ng aking CR. Bigla-bigla may kumatok ng 3 beses sa pintong iyon. Hindi ito bumukas, pero unti-unting may dumadaloy na dugo sa ilalim ng pinto papunta sa akin. Malapot, mapula na para pang nangingitim at dumadami papalapit sa aking sopa kung saan ako nakahiga. 2 segundo ang lumipas, huminto ang kalat ng dugo sa sahig. Huminto ang tunog ng orasan ko. Pero tumutunog ang doorknob ng pintuan ng banyo sa aking harapan. Dahan-dahan bumubukas. Ito na parang may lalabas sa madilim ng banyong iyon. Dito ko naramdaman ang tibok ng aking puso na alam ko na natatakot na ako. Gusto ko sumigaw, gusto ko tumakbo, at gusto kong umiyak. Pero lahat ng ito ay hindi ko magawa na para bang na-stroke ako. Napaparalyze ba ako? O na-stroke na talaga ako ng totoo? Bakit ganito?
Lumalabas ang kinakatakutan ko simula bata pa ako hanggang ngayon. Bumukas ang pintuan ng aking banyo ng buo, pero wala akong marinig o makita sa sobrang dilim ng nasa loob na iyon. Dito, kinikilabutan na ako ng husto. Nagsimula lumabas ang ulo na may mahabang buhok sa madilim na CR na iyon. Nararamdaman ko unti-unti tumatayo ang mga balahibo ko. Lumalabas na siya. Ramdam ko ang luha na dumadaloy sa bibig ko sa nerbiyos ng nararamdaman ko. Lumabas siya ng nakalutang. Mahaba ang buhok na tila ba natatakpan ang buong mukha nito. Alam ko at sigurado ako na black lady ito. Unti-unti siyang lumapit sa nakaratay kong katawan. Itim na itim ang pisikal niyang anyo na halos namumutlang sugatan ang mga kamay at mga paa nito habang nakalutang. Sinubukan kong sumigaw bago pa siya makalapit sa akin. Pero parang ungol lang ang nadidinig ng aking tenga. Sa bawat sigaw ko ay pinagpapawisan ang buong mukha ko na tila ba naninikip din ang dibdib ko. Tumabi na siya sa gilid ko at tanging mga mata ko ay nakatitig lang sa kanya. Nakahinto lang siya na tinitignan ako at unti-unti nakikita ko ang mga mata niyang itim na itim. Sa panginginig ko ay biglang tumutulo sa mahabang buhok niya ang mga dugo patungo sa mukha ko. Pinilit kong sumigaw, ngunit bigla kumapit ang dalawa niyang dugoang kamay sa aking leeg. Hindi ako makasigaw. Hindi ko alam paano ako makakaligtas at tanging mga mata ko lang ay umiikot sa paligid para makahingi ng tulong. Pakiramdam ko sa oras na ito ay pinapatay at mamamatay na ako. Nauubusan at nahihirapan na ako huminga sa kanyang pagsasakal sa akin habang umaagos ang madaming dugo sa buhok niya patungo sa aking mukha. Naririnig ko ang tawa niya habang umuungol ako sa pagsigaw upang kumawala. Alam ko sa sarili ko na parang ilang segundo na lang ay mawawala na ako at maubusan na ako ng hangin. Lalo't dumidiin at tinutusok ng kanyang matutulis at itim na mga kuko sa loob ng leeg ko. Ayokong sumuko at nananalig ako. Nagdasal at pumikit ako. Sa pangyayaring ito, biglang gumalaw ang aking mga paa at parang nabuhay ng pisikal ang aking katawan. Napakaramdam ko, bumalik ang kakahiwalay lang ng aking kaluluwa. Dumilat ako at nagalaw ko ang aking kamay upang ialis ang kanyang pagkakasakal. Tinulak ko siya at tinadyakan. Sa aking pagkabangon, parang kakaiba ang nararamdaman ko at ang madilim na umuusok sa paligid ay nararamdaman ko. Napaatras siya sa aking pagkasipa, ngunit nakalutang pa rin ito na parang walang nangyari. Mataas ang tiwala at pananalig kong ito. Umaatras siya pabalik sa loob ng aking CR habang nakaharap ito at nakatitig sa akin. Tila hindi naiyak ang naririnig ko, kundi ang nagkakaskasang ipin na parang galit na galit. Nang makabalik siya sa madilim na CR, ay lakas loob kong sinugod siya sa loob na iyon. Naambutan ko siya at sinakal sa sahig. Ramdam ko ang kakaibang sakal na para bang malamig na bangkay ang hawak ko. Hindi ko maaninag ang kanyang mukha dahil sa buhok na humaharang sa kanya. Unti-unting tumidilim ang paligid mula sa pulang kadiliman na liwanag na umaaligid. Hindi ko tinitigilan na tapusin siya sa aking mga kamay. Pero naririnig ko ang pinto na papasara na para bang makukulong ako doon sa madilim na paligid na ito. Matapos dumilim ang buong paligid, hindi ako naniniwala dahil na parang may nabago sa lahat. Bumangon akong gulat na gulat sa aking sopa. Panaginip lang ba to? O isang pangungot? Parang totoo. Ano ba ang totoo? Pakiramdam ko, pause ako. At nung kinapa ko ang aking leg, parang may sugat o kalmot. Alam ko, totoo ang nangyayari. Pawis na pawis ako. Pero alam ko, puro dugo yung umaagos sa akin kanina. Tinignan ko ang sahig. Tila may mga patak ng dugo.
Kumpiyansa ako na totoo ang nangyari at naganap sa akin kanina. Hindi ako naniniwala na bangungot yun. Ang mga patak na dugo sa aking sahig ay patungo sa aking CR, kung saan doon nanggaling ang Black Lady. Ito ang magiging sagot sa katanungan ko. Lakas loob akong lumakad palapit sa aking CR. Sinundan ko ang mga patak na dugo at hinawakan ang doorknob ng CR. Unti-unti kong binuksan ang pinto na baka andun pa ang sinakal kong Black Lady. Madilim ang loob at nang buksan ko ang ilaw ay laking gulat ko sa nakita ko. Laking gulat at takot ko sa nakikita ko ngayon. Nakahiga at wala ng buhay ang nakikita ko sa sahig. Hindi ko inaasahan. Totoo nga ba ito o hindi? Ako ba ang may gawa nito? Paano ko ito nagawa? Siya ba ang dahilan? O siya ba ang masamang elemento? Hindi ko alam mararamdaman ko kung matatakot o malulungkot dahil nagugulahan ako. Wala nang buhay. Wala nang buhay sa sahig ang mahal kong alaga. Wala na siyang buhay ang alaga ko. Ako ba ang may gawa nito? Ako ba ang sumakal sa iyo, mahal kong alaga? Hindi ko alam kung kaya ko siyang hawakan dahil wala na itong buhay sa kagagawan ko. O baka siya ay Black Lady na nag-anyong alaga ko. Bigla ko naalala, may CCTV pala ako sa aking apartment dito sa loob at labas. Dali-dali akong umalis sa aking kinaroroonan at tumungo sa katotohanan. Iniwan ko ang aking walang buhay na alaga at kinakabahan ako sa aking malalaman. Inulit ko ang oras ng mga pangyayari at napanood ko. Napaluha ako habang pinapanood yun. Ang alaga ko pala ay ginigising ako sa aking pagkakabangungot. Dali-dali akong bumalik sa kinaroroonan ng alaga ko at binuhat ko ito habang mahigpit na niyayakap. Umiiyak ako sa aking pagkakayakap sa kanya. Sinisisi ko ang sarili ko na marami akong nagawang mali. Sinisisi ko rin ang sarili ko dahil sa mga naging bisyo ko. Lumalamig ang aking likuran habang yakap ko ang aking mahal na alaga. Tumingin ako sa salamin at tila may nakatayong white lady